Kayo'y nakikinig sa Target On Air. Target On Air. Eto, cambio muna tayo ng paksa at kanina di ba pinag-usapan natin yung libre ang gupit dyan sa Barangay 347. Eto, nasa linya ng ating komunikasyon. Eto yung napakabatang konsel, kumbaga napakabilis po ng pagtulong doon sa kanilang distrito. Ating kausapin na si Councilor Timothy o mas kilalang si Consiela Tol Sarcala. Consi Sarcal, magandang tanghali po. Magandang tanghali, Karex, at sa lahat po nating mga nakikinig po ngayon. Kumusta naman po kayo dyan? Okay naman, Consi. At nako, na isang linggo ko pa binabanggit itong programa nyo dyan sa Barangay 347, itong libre ang gupit. Kamusta po ngayon at umarangkada na ba, Konsihal? Umarangkada na po, kaninang umaga lang po, naumpisa na po namin, ay iilan na pong mga individual ang nakapagpagupit na po, halo-halo po ng mga bata, pati mga adults din. Since pa rin naman po, may mga iilan pa pong mga bata na hindi pa nag-uumpisa ang pasok o at least nakapaghanap sila ng free time, ay dinala na po namin sa barangayan po yung gupit. Alam naman po natin, Karex, minsan, di ba, syempre kung tayo po magpapagupit, parang rin yan oras din po yun na pwede natin gawin somewhere else, di ba, o something else. Kaya ito pong programa po natin, para lang din kahit papano, makapag-pamper, makapag-relax naman po yung ating mga kababayan na mabawasan lang naman yung kanilang mga iniisip. Opo, at tama po, Barangay 347. Bali, sa buong 3rd District po, bali ilang barangay po nasasakupan nyo dyan, Konsyal? Sa district po, meron po kaming 123 na barangay po na in total. Ganun kalaki pala, no? Opo. Ang kagandahan po nyo, nasusubaybay namin, kumbaga marami kami mga televiewer na nakikinig dyan sa lungsod ng Maynila, napaka-aktibo nyo dun sa pagtulong, lalo na dun sa mga medical and dental mission na continuous, kumbaga tuloy-tuloy nyo po sinasagawa dyan sa inyong nasasakupan na Konsihal. Yes po, Karex. Actually, since January, every month po, halos meron po kaming medical mission sa iba't ibang mga lugar po ng 3rd District. Ito rin po yung one of yung mga programs po natin, and maswerte rin po tayo na madami tayong mga volunteer doctors na po sila, talagang kusa po silang dumarating ng maaga sa mga barangay. And sila na po mismo minsan yung nangungulit sa atin na, Konsihal, kailan ba yung next medical mission natin? Saan tayo sa susunod? Nakakatuwa naman, nakakataba ng puso na alam natin mga healthcare workers po natin are always very busy, pero sila po mismo ang gustong maglingkod sa taong bayan para sa atin. Apo, at kamakailan nga meron kaming tinalakay dyan sa lungsod ng Maynila. Dyan naman sa Barangay 345, ito yata yung yung nagkaroon po ng tama ba ng sunog? Hindi ko mawari na namahagi agad kayo ng grocery at saka food pack po, Konsihal. Nung panahon na tinatawagan po namin kayo Opo. Nung nakaraang linggo, tama po, nagkaroon po ng sunog. Mahigit 30 pamilya po ay naapektuhan po ng sunog na ito. And sa tulong po ng mga kaibigan po natin na nagbigay po ng mga kanilang mga donasyon, at sa tulong po ng opisina na rin po natin, nakapag po tayo produce ng mga grocery pack at iba't ibang mga kagamitan po na naibigay po natin sa mga naapektuhan. Sa awa ng Diyos naman po ay wala naman pong nawala na buhay, pero siyempre po ay ang pag nasunugan po ay malaking kalungkutan ang nangyayari. Kaya in any way, in any form, ay may bigay po natin kahit paano natulungan po natin yung mga kababayan po natin dyan sa Barangay 345. Apo, at nasusubaybayan namin kumbaga kung ano yung pinakagalaw ni Mayor Yorme Isko Moreno dyan sa lungsod ng Maynila, para bang kung ano yung agresibo ni Mayor, ganun din po ginagawa nyo dyan sa 3rd District. Kumbaga, monitor po namin. Ito po kagandahan po pagdating sa social media. Kumbaga, ito po yung pinaka-resibo ng ginagawa ng isang public official. Tama po. Actually, si Yorme Isko naman po nagsisilbing inspirasyon sa aming mga konsihal din. Pinapakita nga po niya. Kaya nga po siya madalas mag-live o magpakita po ng kanyang ginagawa para po maramdaman naman ng tao na
ang mayor nila, ang mga hal ng bayan po ng lungsod ng Maynila ay nagtatrabaho po, hindi po yung papetiks-petiks lang, hindi po yung nagpapapogi, nagpapaganda lang po. Kaya kaya ito po yung mga paraan natin, Apa. kaya we show kung ano po yung ginagawa nating mga activities, mga programa, pati po yung mga napapasa nating mga batas sa Konseho ng Maynila, lagi po natin ipinapaskill para rin naman po magkaroon ng konting gaan ng loob ng mga taong bayan na ang hindi po nasasayang ang kanilang pagpili sa kanilang mga liderato dito po sa lungsod. Apo, at siguro dagdag ko na rin, nabanggit nyo tungkol dun sa ordinance. Bali, ano po yung naipasan yung city ordinance na talaga naman ang nagbenepisyo ang tagalungsod ng Maynila, Konsyal? Actually, bilang tayo po na nabigyan tayong pagkakataon ng Konseho ng Maynila na maging chairman ng appropriation, last year po, alam natin na sinasabi nga po ni Yorme na nasa deep financial trouble po ang ating lungsod. Apa. Naatasan po tayo ng konseho na maging chairman ng appropriation. Nung panahon po ng budget deliberation, iniisa-isa po natin. Lahat po ng kahit 5 centimos, tinitignan po natin kung saan po napupunta ang pondo ng Maynila. Kaya po nung panahon nung presentation na po ng budget para po ipasa sa konseho para sa 2026, naipresenta po natin yon, pinasa ng konseho, wala pong nag-object dun po sa ating pagpasa ng budget ng 2026. Apa. Kaya ngayon po makikita natin na bawat isang piso ng lungsod ng Maynila ay napupunta po sa taong bayan. Kumbaga, safe yung pananalapi dyan sa lungsod ng Maynila, Konsyal. Yes po. At lahat po ng mga naging utang, lahat po ng mga contractual obligation ay nababayaran na po. Kasi po, alam natin yung bayad, yung pera po ng lungsod ay napupunta sa tamang lugar. Nako, napakaganda po ng talakay natin. Mensahe po sa inyong Opo. nasasakupan dyan sa 3rd District, Konsyal. Well, sa aking mga minamahal po na mga kapatid sa 3rd Distrito ng Maynila, sana po ay lahat sila ay ligtas, lahat sila ay malusog. And of course, kahit naman po may mga panahon ng na kalungkutan, may it be sa sunog, may it be sa kalusugan nila, asahan po ninyo ang konsehal po ninyo si Tol Zarcal ay kasama po sa inyo, kasama niyo po lagi at talaga maglilingkod po sa inyo. Okay, salamat po sa pagkakataon ng Konsehal Tol Zarcal. Konsehal, salamat po sa oras. Maraming salamat po. Ingat po kayo. Yan po ang tinig mga kaibigan ni Konsehal Tol Zarcal ng 3rd District dyan sa lungsod ng Maynila. Alam niyo kaya po nakagaw ng pansin sa amin kasi napakarami po namin nasusubaybayan sa social media. Kumbaga napaka-aktibo ng pagtulong niya. Halimbawa, gaya po dun sa Libre ang Gupit dyan sa 3rd District. At hindi lang yan. Kagaya po dun sa nabanggit niya kanina tungkol dun sa medical and dental mission. Kagaya dun sa may nasunugan dyan sa isang barangay na nakikinig sa atin nung oras na yon. At sabi niya, Karek, sa to the rescue, nandito agad yung asiste o tulong ni Konsehal. Sabi ko, kayo mismo ang nakakasaksi doon sa ginagawa po ng batang Konsehal. Anak na si Konsehal Timothy o mas kilalang si Konsehal Tol Zarcal. Kayo'y nakikinig sa Target On Air. Target On Air.